Kahit bata man ako, pinili niya ang tulad ko, maging isang halimbawa sa salita't gawa. Ako ay kanyang nilikha, kaya't lahat magagawa. Siya'y nagsisilbing gabay nitong aking buhay. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Bawat araw may devotion, sa kanya'y may communication. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Siya'y nagbibigay ng direction para sa tamang aksyon. Ako ay batang Zion. Uy, Joy, bakit ka naman malungkot? Alam mo kasi, Annalyn, masama pa rin yung loob ko hanggang ngayon. Kasi parang lagi na lang yung bunso namin yung paborito ni Mama. Lagi na lang siya yung binibilan ng bagong damit, ng laruan, at inuuwian ng pagkain. Feeling ko, mas mahal talaga ni Mama si Bunso. Kaya siya sa akin. Wala lang, nasasad lang ako. Joy, alam mo, naiintindihan kita. Naramdaman ko na rin kasi yan. Minsan sa mga kaklase natin. Pero ang payo sa akin ni nanay ay dapat kong iwasan na mainggit o magalit sa aking kapwa. Kasi di natutuwa si Lord kapag ganun. Tama ka nga, Annalyn. Kaya nga nagigilty rin ako pag nararamdaman ko. Yun eh. Kasi di ba dapat nagmamahalan tayo, lalo na ang magpapamilya. Sadyang minsan di ko lang talaga maintindihan. Hello Ate Annalyn! Hello Ate Joy! Kumusta kayo? Hi, Shine! Mabuti naman, eto, nag-uusap lang kami ni Joy tungkol sa mga bagay-bagay. Mukhang malalim yung mga bagay-bagay na yan, ate ah. Shine, medyo. Pero wala ito. Mawawala rin ito. Alam niyo po mga ate, tulungan niyo na lang po ako. Meron akong tanong sa inyo. Paano natin maiingatan ang ating pamilya laban sa kasalanan ng inggit at pagkamuhi? Naku, Shine. Parang para sa akin ata yan ah. No, Joy, ganyan talaga si Shine. Laging on point. Kung ano yung kailangan natin matutunan, yun lagi yung tinatanong niya. Siyempre naman. O siya po, magkita po ulit tayo mamaya. Bye, Shine! Magandang araw mga batang Zion! Kumusta kayo? Mayroon akong kwento sa inyo ngayon at ang Bible story natin ay tungkol sa magkapatid na si Cain at Abel mula sa aklat ng Genesis. Handa na ba kayong makinig? Narito ang kanilang kwento. Nang magkasala si Adan at Eva, sila ay tinaboy ng Diyos sa halamanan ng Eden. Natuto silang maghandog sa Diyos ng alay na hayop bilang kabayaran sa kasalanan na kanilang nagagawa, tulad din ng itinuro ng Panginoon sa kanila. Ito ay tanda ng kanilang pagsisisi at hangaring makapanumbalik sa relasyon sa Diyos. Ang pag-aalay ng may buhay, ang tanging handog na kinalulugdan ng Panginoon bilang kapatawaran sa kasalanan. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan at nais niya itong maparusahan. At ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. Sa kabila nito, ang Diyos ay mahabagin. Tinuruan niya ang tao na maghandog ng hayop bilang kapalit ng kanilang kamatayan dahil sa kanilang kasalanan. Ang kamatayan ng handog nilang hayop ang aako sa kanilang kasalanan upang matanggap nila ang kapatawaran. Ngunit nang si Jesus ay dumating, binayaran niyang lahat ng ating kasalanan. Ang kanyang dugo ang tumubos sa kasalanan ng buong sanlibutan. Mula noon, hindi na kailangan pang maghandog ng mga hayop bilang alay para sa kapatawaran ng kasalanan sapagkat ito ay binayaran ng lahat ni Jesus. Sina Adan at Eva ay nagkaanak at pinangalanan nila itong Cain at sinabing, "Ako
Ako ay nagsilang ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. At sumunod, siya ay muling nagsilang ng kapatid nitong si Abel. Nang maglaon, ang magkapatid ang naging katuwang ng kanilang mga magulang. Nang sila ay lumaki, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Naku! Nakakainis! Umanda ka sa akin, Abel ka! Kaya naman, tinanong siya ng Panginoon. Ano ba ang pinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-iingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na leon na nagbabantay sa iyo para silain ka. Kaya kailangan mong talunin ito. Samantala, Kumanda ka sa akin! isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, Abel! Halika't pumunta tayo sa bukid. Doon tayo magsaya. Nang naroon na sila, hinayaan ni Cain ang galit ang maghari sa kanyang puso at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Nasaan ang kapatid mo? Ewan ko! Hindi ko alam kung nasan siya. Bakit? Ako ba ang tagapagbantay niya? Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, susumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirahan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupain ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitiran pa. Kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Hindi yan ang mangyayari sa iyo, sapagkat ang sino mong papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod sa bandang silangan ng Eden. Grabe pala yung ginawa ni Cain at Abel, no? Tama ka dyan, Joy. At iyon ay dahil sa inggit at pagkagalit. Natutunan ko sa narinig kong Bible story na ang inggit at galit ay nakakasira ng pamilya, kaya hindi ito maganda. Totoo yan, Joy. Kaya dapat na iwasan talaga natin ang pagkakainggit at pagkakagalit. Oh! Hello, Super Bible! Kasama ko po ulit si Joy! Hi, Super Bible! Hello sa inyo, Ate Annalyn at Ate Joy. Masaya akong makita kayo. Oh, anong may paglilingkod ko sa inyo? Super Bible, kailangan namin ng Bible verse na sasagot sa tanong na paano natin maiingatan ng ating pamilya laban sa kasalanan ng inggit at pagkamunghi? Oh, sige. Repeat after me, ah. Narito ang Bible verse na para dyan. Kawikaan, chapter 10, verse 12. Kawikaan, chapter 10, verse 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kaputan, Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhinan sa lahat ng kasalanan.
Ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhinan sa lahat ng kasalanan. Ulitin natin, sabayan nyo kami mga batang Zion. Kawikaan, chapter 10, verse 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhinan sa lahat ng kasalanan. Alam ko na ang sagot sa tanong ni Shine. Para maingatan ng pamilya laban sa kasalanan at inggit, galit, kailangan ng pagmamahalan. O, tama ka dyan, Joy. Dahil kung may pagmamahal, may pagpapatawaran. Gaya ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan ni Lord. Dahil mahal niya tayo. Kaya, kailangan nating magbigayan at magmahalan. Mag-ingat na makasakit sa sinasabi at ginagawa. At magpatawaran. Maraming salamat sa iyo, Super Bible! Salamat ulit, Super Bible Malaking tulong ito para matutunan namin higit na magmahalan upang maiwasan ang inggit at galit. Paalam! Hanggang sa muli! Hello mga batang Zion! Tayo nang tumayo at sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon! I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river, I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. I've got peace and joy like a river in my soul. Hi, Shine! Nakabalik na kami. Oo nga, Shine! At alam na namin ang sagot sa tanong mo. Sige nga, ano ang natutunan niyo ngayong araw? Nalaman namin ang kwento ni Cain at Abel na kung paanong dahil sa inggit at galit ay nakagawa ng hindi maganda si Cain sa kanyang kapatid na si Abel. At hindi ito ikinatuwa ni Lord. Kaya mahalaga lalo na sa magkakapatid na mas mapiling magmahalan at magunawaan, magbigayan para maiwasan ang inggitan. Itinuro naman sa amin ni Super Bible ang Bible verse mula sa Kawikaan. Oh, mga batang Zion, pwede nyo ba kaming sabayan? Kawikaan, chapter 10, verse 12. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhinan sa lahat ng kasalanan. Aming natutunan na kailangan nating higit na magbigayan at magmahalan. Mag-ingat na makasakit sa sinasabi at ginagawa. Magpatawaran! Yay! Nakakatuwa naman na marami po kayo natutunan ngayong araw. Oh, kumusta ka na, Ate Joy? Ayun nga, Shine. Dahil sa mga nalaman ko ngayong araw, pagbalik ko sa bahay, magsusorry ako kay Bunso at kay Mama. Dahil nakaramdam ako ng inggit, nalaman ko na di pala ito tama at maaari itong makasira sa pamilya. At ayokong mangyari yon dahil mahal na mahal ko sila. Oo, hanga ako sa'yo, Joy. Ang galing, no? Ang sarap-sarap talaga mag-aral ng salita ng Panginoon. Talagang nagbabago ito ng puso. Tama ka dyan, Annalyn. Mukhang mapapadalas ata ako rito sa inyo, Oo naman. Welcome na welcome ka lagi dito.
Naku, matutuwa rin yan sina Team Trivia at Super Bible na dumarami na ang ating mga kaibigan. Kaya kayo rin mga Batang Zion, invite rin natin yung mga friends natin ha. Mas maganda na mag-aaral kapag kasama natin sila. Para mas masaya at para mas matuwa sa atin si Lord. Tama, mga Batang Zion, ayayin natin ang ating mga kalaro, kaibigan at sama-sama tayo dito. Hindi masama yun. Yay! O sige, tayo nang mag-pray. Yan, ipikit natin ang ating mga mata at tayo ay mag-pray. Yes, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa natutunan namin sa araw na ito. Maraming salamat po that you reminded us, Lord God, na mas mahalaga ang magmahalan, magpatawaran, kaysa mainggit at magalit. Lord, we are praying, Lord God, sa puso ng bawat isa, Lord God, na talagang gabayan niyo po kami at huwag niyo pong hayaan na mas mamutawi sa amin ang inggit at galit, kundi ang pagmamahalan. Lord, I'm praying, Lord God, na tanggalin niyo po, Lord God, yung mga nararamdaman naming inggit o galit kung mayroon man po, Lord God. And I'm praying, Lord God, na papalitan niyo po ito ng pagmamahal. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, paano ba yan mga Batang Zion? It's time to go! Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Batang Zion. Dito lang yan sa Zion Kids TV!